We are now live. Okay. Magandang gabi po at magandang araw. Ano man ang inyong weather po o panahon sa dakong kinalalagyan nyo. Binabati po namin kayo ng malamig na pagbati. Sa sentidong taglamig rito ngayon sa Amerika. Kapatid ni Kirin. Oo nga, palamig ng palamig. Bagay, Okay. malapit nang uminit. Kasi matatapos na itong Enero. Magandang gabi po sa lahat. Sa inyong lahat yan na sumusubaybay sa programang ito. At maraming salamat po dun sa mga nagtatanong, no? At nagpapadala sa amin kung ano ang dapat naming talakayin. Ngayong gabi, kapatid na Erning, pagkatas ng ating panalangin, meron tayong pakikinggan. Bali, 15 minutes na video to. O hindi natin i-video, yun na lang audio para Okay. makinig tayong mabuti. Mag-concentrate tayo sa sinasabi ng taong ito. Bago natin simulan, gaya ng dati, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, Ama na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa araw-araw ng aming pong paglalakbay, sa pamamalagi namin sa mundong ito, ikaw po ang lagi naming hinihinga ng saklolo at tulong sapagkat kung kami lang ganang amin ay para kaming mawawala ng pag-asa dahil sa mga kaganapan sa paligid namin, maging sa buhay ng iyong mga anak. Kaya sa amin pong ginagawang mga pag-aaral, hindi po pwedeng magpatuloy kami na hindi kami uugnay sa iyo. Kaya dakilang Yahuwah Aba, nagmamakaawa po kami na sana'y samahan mo po kami madama at makita ng mga tao ang aming layon na ito po ay layong galing sa iyo, ang ipahayag ang iyong mga katotohanan, malaman kung ano ang tama, na yun sana ang aming pairalin habang kami po ay nabubuhay upang kahit paano'y makatugon kami sa dahilan ng pagkakalalang mo sa amin. Sa pag-aaral namin ay aming hinihiling na sana'y maging atintibo ang mga taga-subaybay, gamitin ang kanilang mga pag-iisip, buksan sa pamamagitan ng pagsusugo mo po ng Santong Espiritu upang siyang sa amin ay gagabay tungo sa katotohanan. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Bueno, pakinggan po Erning, natin yan. Rin. good evening po sa inyo dyan. Good evening sa lahat. At nako, napakaganda ng araw kanina. Ano po ba ang balita dyan sa inyong lugar? Dito ay patuloy na lumalamig at nagkakasakit ang mga tao. Nako, Talagang talagang ganyan ang ganyan. panahon. Mhm. Ngayon, itong ating tatalakayan, ano po, ito ay hindi, ito'y puna ng ibang mga tao. Sa wikang English po natin na ipi-play, ano? Kaya pakinggan ninyo kung anong puna nila sa ginagawang administration o pangunguna o pangangasiwa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito'y puna lang. Wala namang masamang punahin po eh, di po ba? Ang mga pananampalataya para ma-share natin, para mabuksan ang isip ng mga tao. Yun naman ang layunin kaya ipinasulat ng Diyos, kapatid na Erning. Ang kwento o ang kasaysayan ng mga taga-Berea eh. Na yan nga yung Berean, di ba? Tama. Kasi meron silang magandang kaugalian eh. Na ang kaugalian nila, bago nila sampalatayanan yung itinuturo sa kanila, inuusisa muna nila, binabasa muna nila doon sa banal na kasulatan. Kaya nga si Apostol Pablo nung magturo sa kanila, sabi, tuwan-tuwa ang mga taga-Berea na pakinggan si Pablo. Pero araw-araw nilang sinaliksik o binasa ang Biblia para tiyakin kung ang sinasabi nga ni Apostol Pablo ay totoo o nakaayon sa sinabi ng Diyos. Wala pong masama doon sa mga bagay na ganun kasi magiging paniniwala natin ang ituturo ng bawat preacher. Di ba? Hindi ba Tama. tama lang na bago mo paniwalaan ang isang bagay siyasatin mo muna. Ano po ba tawag doon sa lahat ng sinasabi sa kanya naniniwala siya? Sa talata ng Biblia, sa Lumang Tipan, ang tawag doon ay gullible.
Gullible. na ang ibig sabihin ng gullible, lahat ng sinasabi ay kaniyang pinaniniwalaan na Mhm. hindi man lang niya sinisiyasan. Ayan. Kaya dito po, ang aming hikayat sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito, siyasatin ninyo ang itinuturo sa inyo. Ano po, pag-aralan niyong mabuti. Ang gagaling mag-teksto niyang mga ministro na yan, eh. May mga emote-emote pa yan, eh, 'di ba? Kapagka nagte-teksto, eh. Kaya nga, 'di ba may mga gano'n pa, parang iiyak, eh, 'no? Pero, deep inside ang pinaiiyak yung nakikinig. Gano'n lang yun, 'di ba? Sabi nga may kasamang drama. Ayan ang, pagtuturo ng mga ministro ng iglesia ni chairman, 'no? May kasamang drama. Lalo na yung dati kong kasama, Brother Erning. Naku, kung Oo, magteksto yun, parang mapapatid yung litid, eh, 'di ba? ayun yata ang sigaw ng sigaw? Oo, sigaw ng sigaw yun, eh, kahit saan. Eh, magtalumpati, eh, magteksto, pati panalangin sinisigawan ng Diyos, eh. Oo nga, pati sa Isipin mo. panalangin, Oo. Ngayon yung pamamaraan tapos titignan natin kung naging sabi nga experience ba natin 'yan, yang pamamaraan na 'yan, yan ba ang nakita natin? Tignan natin, kapatid Erning, simulan ko na po ba? O sige, pakinggan natin. Ito pakinggan po ninyo, sa wikang English po ito. GNC or Glace into Cristo runs on one rule: authority equals truth. But who owns that authority? See, we're not just talking about INC abstract theology, we're talking about a central office acting as the control tower for your conscience. When the administration speaks, your mind doesn't just obey, it starts policing itself against any doubt. And today, I'm going to expose how that leadership becomes untouchable, how scandals are scrubbed, and how unity is weaponized to make you defend your own cage. And if you feel that familiar chest tightening guilt right now, don't ignore it. That guilt is the mechanism working. You ready? All right, let's break the machine. Point one: the deification of leadership. So, perhaps the most powerful and insidious form of thought control in the Iglesia Ni Cristo is how it elevates its founder, Felix Manalo, and his successors to a status that borders on deification, or to make like God. You see, INC teaches that Manalo wasn't just a smart guy or a reformer, but God's sugo or last messenger, a prophetic figure foretold in the Bible. Now, officially, they'll say the Manalos aren't divine, or Felix is not divine, but in practice, this doctrine is the linchpin of the whole system. And it's psychologically brilliant because, first, it makes obedience to the church administration the same thing as obedience to God. Members aren't encouraged to check the leadership's decisions against the Bible. They're taught the leadership is the living voice of the Bible. So questioning the administration isn't just questioning a man, it's questioning God's chosen one, and by extension, God himself. Second, this creates a perfectly sealed Yun, system of authority. nasa second na siya, eh, 'no? Yun ang una muna niyang sinabi, na parang dinideification, parang parang Diyos, 'di ba? Diyos. O parang dinidiyos. Yun ang puna, maaaring dinayan ng mga iglesia, eh. Pero sabi niya nga, eh, it's very good. And 'di ba sabi niya, ang galing nung ginawang pamamaraan na yun para makontrol ka, eh, alam mo? Deification of Manalo. Ayan yan, eh. Ganun din tayo, 'di ba, kapatid na Erning? 'Pag sa sinabi ng pamamahala, o meron ka pa ba sasabihin? Wala na. Wala Amen. na. That's the Ah, final, 'di oo, ba? kahit na hindi Final. natin Isipin mo, gusto. napapaniwala tayo ro'n. Tama. O tuloy natin. You see, in a typical church, if you disagree with a leader, you can appeal to a higher authority. You can appeal to a denominational board, an elder board, sometimes historic Christian teaching, or scripture itself is the highest authority. But in the INC, there's no one to appeal to since the administration is God's exclusive mouthpiece. Any criticism is by definition wrong. The system gets to be its own judge, jury, and executioner. So this creates a terrifying sense of finality for any member with doubts. And third, it creates a full-blown personality cult. The group's entire identity is fused with its leader. Loyalty isn't to God, but to the Manalo dynasty. And here's where it gets really weird.
this same former INC officer explained to me that some doctrines look harmless at first, like the Bible is the basis of our faith, right? Sounds good. It sounds good from the outside. You know, I can get down with that. But then the INC leadership scales it into the real center of gravity, the human authority of the administration, the Manalo dynasty. He points out something that should make any honest person pause. The so-called fundamental doctrines have expanded over time. You had about 20 during Felix Manalo's era, then 28 under Arano, and now extending to over 30 under Eduardo. While members are told nothing has changed. Are you kidding me? That is a textbook thought control move. Let me break it down. First, they changed the system. Then they denied the change. Then they brand critics as instruments of Satan, and then keep members from looking behind the curtain. He also described narrative control that works like a memory hole. You see, he told me he was part of many INC teams during his time as an INC member. And on one team in particular, they were instructed to edit out ministers who had been expelled. So they were taking out anything that could stain the image for new viewers or new members. And this matters because it conditions the mind to believe the system is perfect, that it's spotless, it's unified and unbroken. Because anything that contradicts that picture gets scrubbed before you ever see it. A member's spiritual worth in the INC is measured by their submission to the administration. And this is not the model of the Apostle Paul, who told his followers, "Follow me as I follow Christ," making it clear that human leaders are fallible, they can be flawed, and we must always point to a higher authority, Jesus Christ. But in the INC, the chain of command effectively stops at the central office. And so this functional idolatry of the INC is a hallmark of high control groups, and it's the mechanism that grants the leadership near absolute power over the minds of its followers. Brings us to point 2, the erasure of self. So the grand finale of all these techniques is what Dr. Hassan calls the creation of a cult identity. This is the new artificial self built from the group's doctrines, the loaded language, and that prescribed ways of thinking. So your authentic pre-INC self with all your quirky thoughts and opinions is systematically bulldozed and then replaced. It's the equivalent of trading in a classic custom-made car for a beige Ford Fiesta. Blah. All right. And this starts with the intensive indoctrination all new members go through. And we're not talking casual Bible studies here, but we're talking sessions of cognitive demolition and then reconstruction. The same series of lessons are drilled over and over and over again using the exact same arguments and proof texts. And we know from basic neuroscience that this level of repetition is incredibly effective at rewiring the human brain. What's familiar starts to feel like what's true. And this mental cookie cutter. Yun, pinauulit-ulit lang yung doktrina. Di ba? Siyempre, pag pinaulit-ulit mo, nakaka-affect talaga yun sa paniniwala ng tao. Yun ang tumatanim sa kanya. Yun ang sinasabi. Patuloy natin. Approach is then reinforced socially. Inside the tight-knit Iglesia Ni Cristo community, conformity gets you rewarded. Members who parrot the administration's talking points, who show zealous obedience, and who recruit new members are given status and praise. Think of it as the world's most boring high school, all right? Wear the right uniform, repeat the teacher's answers verbatim, and you get a gold star. But on the flip side, those who ask probing questions are subtly or not so subtly punished. They get labeled weak in faith or accused of sowing disunity. And this creates a powerful incentive to fall in line and think, speak, and act just like everyone else. And over time, members are cut off from outside perspectives. Their social circle is almost entirely INC. Their media is monitored, and their free time is eaten up by church activities. The whole world gets filtered through an INC lens. Yep. And the new cult identity takes over. Their speech patterns start to mimic the ministers. Their emotions align with whatever the group says is appropriate. The person they were before is now buried under layers of programmed INC thoughts. And adult converts can essentially learn how to trust unlearn how to trust your own judgment. You become dependent on the organization for your own sense of self. And the biblical call to be transformed by the renewing of your mind is really tragically inverted. Instead of a renewed mind,
the member is left with a replaced one. Hmm. Point three, the rational Instead of renewed mind, replaced mind. Nakita niyo? Napakadelikado talaga nito. Kaya alam niyo, kapatid Erning, sabi ng Diyos, diyan nasisira ang templo ko eh. Di ba? Uy, Sabi nga, huwag niyo sirahan yung templo ko. Tinuturuan ninyo ng corrupted doctrine eh. Ayan, Mm. pinauulit-ulit nyo. Yan lang natututunan nila. Pasigaw-sigaw pa kayo. Pahiyaw-hiyaw pa kayo. Oh. Kaya na-replace yung sa halip na magkaroon ng idea ang tao, na-replace yung isip niya. Na ang trust niya, hindi siya makagagawa kung hindi siya kukonsulta doon sa administrasyon na sinampalatayanan niya. Nakita niyo? Di ba? Kahit ano gawin ng administrasyon na yun, kapatid Erning, kahit labagin yung doktrina eh, okay pa rin eh. O, tuloy natin. rationalization machine. One of the most psychologically brilliant and, in my opinion, frankly, evil and twisted part of the INC's thought control system is how it gets members to passionately defend the very system that entraps them. Mhm. So it's a textbook case of cognitive dissonance resolution. See, cognitive dissonance is the mental agony you feel when you hold two contradictory beliefs or when your beliefs smash up against your real life experiences. Now, for an INC member, this conflict can be brutal. Their hardcore belief is at the center that Iglesia Ni Cristo is God's one true church and its leaders are divinely guided. But their experience might be witnessing hypocrisy, feeling the sting of shunning, or being constantly squeezed for money. And this creates a Ayun, sinasabi niya, yung experience mo iba eh. Yan tayo, kapatid Erning eh, di ba? Tayo, dati. Parang sinasabi niya, banal sila, ang pamamahala ay sa Diyos. Pero yung nai-experience natin, kakaiba eh. Yun ang sa Diyos, merong naiisip na, teka muna, bakit iba yung sinasabi nito? Yung isipin mo ha, sa pagtuturo pa lang ha, sasabihin sa atin na, nahihirapan na ba kayo? Ah, di ba? Yun. Hinihiling ko sa Diyos. O anong na ngayon ang papel mo? Hindi ka na preacher. Ano ka na? Tagapamagitan na. Tagapamagitan ka na. Di ba? Hindi natin napupuna yon. Tapos sasabihin niya, Ama, hilihiling ko sa iyo, abutin mo ang mga anak mo. Wow. Di ba? Ganun siya kung magturo. Tayo naman, parang sarap na sarap doon. Hindi Umiiyak natin tayo. naiisip. Oo. Di ba? Na-trap tayo. Sabi nga eh, hindi ka na makareklamo doon sa nag-trap sa'yo. Tuloy natin. painful mental jam, and the Mm. brain has to resolve it. And since questioning the core belief feels like spiritual suicide, it defaults to only one other option: explaining away the bad experience. And so the rationalization machine kicks into high gear. And we saw this in the comments in part one, where members cried out that authoritarian control isn't abuse, it's loving discipline. The suppression Ayun, nakita mo, no? Yung authoritarian yung Authoritarian. leader, no? Pero ang sinasabi nila, hindi abuse yan. Yun ang sinasabi ng mga members. Oh, hindi daw abuse yun. Eh ano daw yun? questions isn't censorship, it's guarding against deception. Ayun. We also heard the Ulitin nga natin muna yun. policies Ulitin becomes a natin. test of faith. You hold two contradictory beliefs Yeah. or when your beliefs smash up against your real life experiences. Mhm. Now, for an INC member, this conflict can be brutal. Their hardcore belief is at the center that Iglesia Ni Cristo is God's one true church and its leaders are divinely guided. But their experience might be witnessing hypocrisy, feeling the sting of shunning, or being constantly squeezed for money. And this creates a painful mental jam, and the brain has to resolve it. And since questioning the core belief feels like spiritual suicide, it defaults to only one other option: explaining away the bad experience. And so the rationalization machine kicks into high gear. And we saw this in the comments in part one, where members cried out that authoritarian control isn't abuse, it's loving discipline. Mhm. The suppression of questions isn't censorship, Mhm. it's guarding against deception. Wow. We also heard the emotional harm caused by the group's policies becomes a test of faith. So this reframing is a powerful defense mechanism. It lets the members keep their beliefs in the group's perfection while explaining away all the evidence to the contrary. They become experts at justifying the unjustifiable. Yun. My INC insider friend gave a simple example of what I'll call authority over reality. He Yeah. says,
members are trained not to question the official INC timeline around World War I, even when standard history doesn't match what they're told. And that's not a trivial detail because mainstream historical timelines commonly date the outbreak of World War I to July 28, 1914, when Austria-Hungary declared war on Serbia. You can check the Library of Congress on this. But what you see here is you see the mechanism matters. When the administration decides anything, the member is trained to treat the decision as more authoritative than the external world, even if the external world is screaming the real objective truth in plain sight with documented evidence. And another thing that former members Ayun, binanggit niya yung ano pinagpipilitan ng iglesia di ba? Na ang gera Mhm. daw, July 27. 27. Ayun. Yun ang inaano niya, iginigit nila. Bagamat yung labas, sinasabi na ng historical sa Congress dito, no, sa Library of Congress, July 28, hindi July 27. So kung July 28 yung gera sa Europe, anong petsa na yun doon sa Pilipinas? Pilipinas. O, di ba? Advance na kayo. July 29 na. Hindi na 27. O, di ba? Hindi pa. Hindi 27. Pero pinagdigitan nila July 27 daw. Pinun daw ang inaano. Ganyan anya yung pamamalakad. Ganyan yung mga na-brainwash na tao. Ang sabi niyan, authority over the reality. Kaya Ayun. kung ano yung dahil sa ang pagtingin ng mga miyembro sa kanilang pinakatagapamahalang pangkalahatan ay may authority, God-given authority. Kaya kung ano man ang realidad, pag sinabi niya ito, totoo yon. Kahit ang realidad kontra sa sinabi niya. Ayun. Yun naman ang ginagawa ng mga miyembro, maging tayo noon. Oh, no. Hindi ba? Tayo Yeah. naman ay sumusunod ng walang reklamo sapagkat sinabi kasi. Sa pagtitiwala kasi binibrainwash muna tayo. Sa panahon ng pagdudoktrina, may sugo. Ang sugo ay nagsasalita ng galing sa Diyos. Kaya sino man ang kukontra, sasabihin ng sugo ay kumukontra sa Panginoon Diyos. May kasamang threat, may kasamang pananakot. Tayo Yeah. naman, wala naman tayong ginagawa, kundi tanggap lang tayo ng tanggap ng kanilang itinuturo at sinasabi nang wala namang ginagawa tayong counter-checking. Katulad ng mga Bereano, no? Nag-counter-check nila ang pagtuturo ng Apostol Pablo. Doon sa iglesia ni Chairman, kung ano yung sasabihin ng pinaka-leader, he has the authority over the reality. Antindi nun na. Yeah. Sabi mo. Niya. Kaya meron pa nga yung isang ministro diyan, no, diyan na nagpunta doon sa Italia. Isipin mo, Ano sabi? ang sabi niya ganito sa maharap ng mga ministro. Kung nakikinig ka, ito yung sabi mo, papaalala ko lang sa iyo. Kahit na yan ay pula, pag sinabi ng pamamahalang puti, puti yan. Isipin mo yun, Brad. So, kahit sa realidad, pula yung color na nakikita mo, pero pag sinabi niyang puti, puti yan. Ganyan. Yan yung sinasabi ng taong ito. Di ba? Authority over reality. Ayan. Ayan yan eh. Kaya pag sinabing ang paglapastangan sa magulang, mali, pero ako, pwede. Pwede. Oo ka ngayon, di ba? Oo. Naku, walang iniwan yan sa sinabi ng Panginoong Yahushua. Pwede kayong makinig doon sa mga parasayo, mga tagapagturo ng kautusan pa. Magaling sila ron eh. Pero wag niyong tutularan. Ibig lang sabihin, turo ng turo, hindi naman ibinubuhay yung itinuturo. Yeah. Walang pinag-iba yan sa kasalukuyang tinatawag nilang tagapamahalang pangkalahatan nila na binabasa yung Efeso 6:1-2 na ang unang utos na may kalakip na pangako ay ang paggalang sa magulang. Mahalin ang mga magulang. Itinuturo po nila yon, mga mahal na kapatid, pero siya ba sumusunod? No, hindi. Hindi na iginalang, nilapastangan pa. Kaya nga yung authority niya, over anything yan eh. Diba? Yun yan eh. Yun ang kanyang, isipin mo kung gaano kalaki ang otoridad niyan. Pwede ka nga niyang itala sa aklat ng buhay sa langit at burahin. Di ba? Sa paggamit ng Mateo 18:18 na hindi naman yun ang tinutukoy doon. Ang tao kasi, kapatid na Erning, kalimitan, tamad nang magbasa eh. Di ba? Pagka tamad kang magbasa, mapapahama ka. Para lang yan, pumipirma ka sa isang kontrata, hindi mo binasa yung fine prints, hindi mo tiniyak. Ayun, nagkautang ka tuloy ng napakalaki at nawalan ka ng bahay. Di ba? Tuloy natin. Tuloy natin.
have often noted is that INC members can be loud critics of political corruption, Mhm. all while turning a blind eye to the corruption in their own church. Mhm. And this is because their programming just won't let them apply the same critical standard to the God appointed administration. Mhm. And this is the final lock on the mental cage. The member isn't just a prisoner, they've been handed the blueprints to the prison and taught to call it a sanctuary. It's a center of worship for them. And we've talked about the theory of thought control, we've looked at the definitions. But does this actually happen in real life? Is it happening right now? Well, I didn't have to look far for evidence. I just had to look at the comments section of my last video. And this brings us to point 4, the comments. See, when you critique a high control group, you rarely get engagement with the argument. They don't care about your argument. You don't get people saying, I disagree with your exegesis of John 1:1 or John 17. And here's why. O binanggit niya yung exegesis, ano? Yeah. Yung eisegesis. I don't agree with your exegesis. Yun yung tamang pagtuturo, eh, no? Ang gusto Oo. nila yung eisegesis, eh. Eisegesis. Instead, you get thought-stopping cliches and loaded language. And let me show you exactly what I mean. So look at this comment from a viewer named Batnam, or first the denial. He says, no one forces you, but then immediately he pivots to the ultimate thought stopper. There's only one true church. This is a textbook thought-stopping cliche. It's a pre-programmed phrase that the brain uses to shut down the discomfort of my critique. He doesn't have to think about my arguments because he's already labeled his group, the INC, as the one true church. Mhm. And if they are the only true church, then by definition, everyone else is wrong. Yep. And no further thinking is required. Mhm. Boom. Thought control. Thought all right? control. Next, let's look at this one by this user. And notice the immediate escalation here. I posted a psychological analysis of a church structure. How is that labeled? Well, look at it. Satanic actions, right? This is loaded language. In a high control group, you cannot just be mistaken or critical. You must be evil. So by framing my video as satanic, the member protects themselves from even having to listen to it. Why would a faithful Christian listen to Satan? It's a defense mechanism disguised as INC doctrine. And finally, the appeal to authority by this one, Roy Tanaha. This commenter says, I shouldn't be talking to them or to the internet. I should just write to Central to debate the ministers, the central administration. You see that? Why? Because in their thought control model, the individual member is not empowered to defend their faith. They're trained to defer to the administration. So the implied message here is, I'm not allowed to think about this, and neither are you. Only the ministers at Central can have the answers. All right? So, yan ang mga sinasabi niya. Alam niyo, yung meron akong kakilala, yan ang sinasabi, ba't daw tayo nagtuturo eh? Ano daw karapatan natin? So, they Oo. claim that they are the only people that can preach the gospel. Pero pag kinwestiyon mo, ito ang tunay na iglesia. Pag wala ka dyan dito sa iglesia to, kahit anong sabihin mo, wala ka. So, sinan na yung ano mo, argument mo. Di ba? Wala. So, doon sabi nga cage. Oh, spiritual cage. Naka-cage. Yun ang Oo. sasabi niya ay thought control. Oh, thought control. Yan ang naka-cage. Nakakulong yung utak. Hindi open-minded. Hindi sila katulad ng mga taga-Berea. So, ang daming na biktima. Milyon na nga eh. Hindi ba? At Milyon. saka yung mga bagong member, sabi niya nga eh, sisirain tayo yung mga itiniwalag nila. Para yung mga bagong member, wala na silang makakaharap na katulad natin. Di ba? Pero, hindi rin naman kami titigil eh ng na pag-i-expose doon sa mga maling doktrina nyo. Marami kayong maling doktrina eh. Marami kayong kulang na doktrina. Marami kayong impormasyon. Sabi nga eh, lack of knowledge will ruin my people, will destroy my people. Yan ang sabi ng Diyos eh, di ba? Mhm. Kaya, yung tao madaling kontrolin pag merong lack of knowledge. Hindi, Totoo yun. lack of knowledge, kontrolado ka. Sabi nga, cage yan. Yan ang sinasabi. Maliwanag yung sinasabi ng critic na ito. Huwag kayong magdaramdam kung kinikriticize kayo, mga iglesia ni Chairman o iglesia ni Cristo, no? Kasi dati rin kami nandyan. Pero kami, nakita namin yung nakikita ng mga taong ito. Yung pamamaraan. Paano tayo kinokontrol. Tayo lang sa ministeryo, brother eh. O sige, anong control sa atin? Sasabihin pa sa atin, kasalanan ko ba yan?
Kasalanan mo yan kung naghihirap yung mga anak mo. Kung yung mga anak mo nawala doon sa eskwela sapagkat may ginawa kang mali, nalipat ka tuloy o nasuspindi ka. Kasalanan mo yan. Di ba ganun ng ano Mm. nilang ng mga sabi nga niya, yung mga manalo. O ganun sila eh. Oo. Sabi nga pag-aralan nyo kung sino yung mga taong yan. Tayo sumasampalataya at one point in Brother Felix Manalo's life, he was sent by God. Pero hindi siya huling sugo. Kasi kung siya yung huling sugo, ba't kailangan pa natin yung ibang sinusugo? Dahil hindi na. Huli na pala eh. Sabi nga, illogically, huli na pala yan eh. Bakit? Kaya sila, ang sagot niya, alam mo, nung ibigay ko sa kanila yung ano na yan, alam mo sabi, huli. Kaya nga hindi na kami humihiwalay doon sa tinuro niya eh. Kahit tinuro ng Kristo, hindi mo na rin ituturo. Hindi, kasi may huling sugo eh. Ganun. Sa makatwid, mas mataas pa sa Kristo yung paniniwala mo sa Kanya, di ba? Mhm. Yeah. So, Kaya nga yun ang napagano. sinasabi niya Ngayon, kung gusto kanina na nilang paniwalaan, it's up. Diyos. Ha? At saka sinabi pa kanina niyang taong yan na ang mga tagapagturo ay tinuturuan na maging dependent doon sa Mm. taga-sentral, yung kanilang Yeah. pinakapuno. Mhm. Kaya ang mga ministro ay pinagbabawalang magtrabaho. Ang asawa ng mga ministro pinagbabawalang magtrabaho para Yeah. totally Depende. sila ay completely ay mag-submit doon Mm. sa leader nila, no, sa Yeah. kanilang tagapamahalang pangkalahatan, quote and quote. Kaya quote and quote, hindi naman kanya yun eh. Yun ay Mm. para sa Kristo. Inagaw lang Yeah. niya. Yeah. Kaya yang kanilang pagtuturong yan, ang siyang umalipin, yun yung sabi nga, thought control. Kinokontrol yung pag-iisip ng mga dinudoktrinahan. Kaya nga, doctrination eh. Pag Mm. sinabing indoctrination, anong nililikha nila? Brainwash. Brainwashing. Brainwashing ang ibig sabihin nun. So, kanilang ina-inculcate sa isipan ng mga dinodoktrinahan o ng mga aanib pa lang, yung paulit-ulit na mga doktrina na kahit na yung iba doon ay hindi na tama, paulit-ulit na itinuturo, yun po ang naitatatak sa isipan, nai-instill sa isipan ng mga dinodoktrinahan. Kaya pagka sila'y pinanamo, sasabihin nila, nasa kadiliman ka, satanic ka. O di ba, sabi niya kanina, Yeah. Oo. satanic ka. Wala, kami lang ang totoo, kami lang ang tama. Kaya kami lang Mm. maliligtas. O isipin yung kaisipan niyan, mga kapatid. Ngayon, Yeah. pagka siniyasat ninyo ang Biblia, maliwanag po ang nakasulat sa Biblia na ang Kristo hindi namatay lamang, ang kanyang dugo ay hindi sinakop yung mga alagad, kundi pati lahat ng tao sa buong mundo. Sino yung lahat Mm. ng tao na yon? Eh di yung mga taong susunod sa Kristo, sa aral ng Kristo. Saan ka Yeah. man nandoon, nakinig ka sa aral ng Kristo, ibinuhay mo ang Kristo, itinanggi ang sarili, sumunod sa Kristo, yun ang mga tunay na alagad. O, ang tawag nga doon, kedushim, o mga Yeah. alagad ng ating Panginoong Yahushua. Hindi yung para bang pag wala ka sa grupong ito, wala ka sa kaligtasan. Oh, Mhm. 'di ba? Eh kaya nga po itutulad nila 'yan sa tingnan niyo ang unang bayan ng Diyos, 'di ba Israel lang? Kung wala ka sa Israel, wala kang Diyos. O 'di ba? Mhm. Doon sa ikalawang hari 5:15, wala kang Diyos. Dinadala ngayon nila dito sa mga huling araw na ito na ang sabi nila, ganun din sa huling panahong ito, pag wala ka sa iglesia, yan yan, sa iglesia ni Kristo, eh hindi ka bayan ng Diyos. Eh ang sabi Mm. ng Kristo, wala nang Hudyo at wala nang Hintil, wala nang lalaki at wala nang babae. Lahat kayo ay pare-pareho sa harap ng Diyos. Lahat Yeah. tayo tagasunod. Kaya sa panahon natin ito, kahit saan ka man nandoon at ikaw ay nakinig sa aral ng Kristo, ibinuhay ang aral ng Kristo, nabautismo ka, sumunod ka sa aral ng Kristo, ikaw ang tama, ikaw ang tunay na alagad ng Kristo. Hindi Yeah. yung ikaw ay nandyan sa isang grupo na yan, na malimit basahin ay 20-28 ng lamsa. Kami ang tinubos, kami ang tinubos. Oy, bakit iba't iba ang salin? Iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos, iglesia ni Kristo. O ano ba talagang tama? Isa lang ang tama. Ano yung tama? Ang mga tunay na tinubos, yung mga sumunod sa ating Panginoong Yahushua. Eh sa kanila, sinong sinusunod nila? Sabi ng kritiko na nag-English kanina, no? Ang kanilang sinusunod kung ano yung ipapasya ng nasa central office. Yeah. Mhm. Kaya kahit mali, ang pasya, sunod ng sunod. Yeah. Bakit? Sapagkat authority over reality. Mhm. Isipin niyo po. Kaya Kaya tama ano, yung dapat ang sinabi. tao talaga, ang inihikayat namin na magsiyasat kayo.
Yeah, hindi naman namamalag dati kasi noon eh, nagre-react tayo pag sinabi tayong kulto eh. Eh totoo pala, hindi ba? Oh, yeah, Totoo yeah, pala yeah. kasi yung mga definition na makikita mo, yung ikakikilala sa isang kulto. Nasa Presente kanila. lahat doon eh, sa relihiyon na yan eh. Di ba? Kasi Nandun. diyan may control eh. May control. Tayo Mm. lang. Ah, hindi ka makapagsalita eh. Ako meron akong naranasan na ganyan eh. Ito sa Trinidad Benguet. Sa Oh. La Trinidad Benguet. Ito, karanasan po. Itong aking ano sa inyo, hindi ito paninirang puri. Sa La Trinidad Benguet, meron dong isang ministro na na-stroke eh. No? Mm. Na-stroke yung ministro na yon. Ngayon, medyo, siyempre, naepektuhan yung kanyang pananalita, di ba? Nung maapektuhan yung kanyang pananalita, di, siyempre, magpapagaling. Ngayon, medyo gumaling, dumiridiretso ng konti yung ano. Bagamat Salita. yung paglakad niya, meron pa rin konting Apektado. pag-dragging, ano. Kasi na-stroke nga eh. Mm. Pero nakakapagsalita na ng matuwid. Tapos ang sabi niya, doon sa dating tagamalang pangkalahatan, ang sabi niya ay kung pwede na po ako uling bumalik. Walang masama doon sa pananampalataya niya yun eh, di ba? Pwede na Mhm. ako uling bumalik. Ano sinasabi niya. Ako nandun ako. Mismo pinakikinggan ko yung sabi niya, sige, sabi niya gano'n. Bumalik ka na doon sa ano, bumalik ka na doon sa Pangasinan yata, doon sa Central Pangasinan. Sige, sabi ng pamamahala no. Bumalik ka Mm. sa Central Pangasinan. Tapos nakiusap yung ministro. Hindi pala. Sabi, doon ka sa Eastern Pangasinan, parang gano'n. Taga Central Oh. Pangasinan siya. Sabi niya, pwede po ba? Doon na lang po ako sa malapit sa amin, sa Central Pangasinan. Ayan. Alam mo, sagot nung TP, Dating parang tagapamahala. yung TP. Kung sasaksi ni Jehovah, kaya kita ibalik. Wow. Isipin mo ganon ang kapangyarihan. Ang realidad ng tao, gusto niya ring malapit siya doon sa kanyang pamilya. Yung siguro hindi yung immediate na family niya, kundi yung mga kamag-anak niya. Kasi any moment, pwede siya uling ma-stroke, di ba? Pero ganon ang kapangyarihan noong yung TP o tagapamahalang pangkalahatan nila. Yun nga, ang realidad niya, kailangan niya yun. Pero yung power noong tagapamahalang pangkalahatan, so over doon sa reality niya. Yan yan eh, di ba? Yan mga Mhm. karanasan natin yan. Hindi ho, ito kasi pinag-uusapan ngayon, hindi masyado doon sa doctrinal eh. Ang inahapyawan lang natin yung doktrina. Yun nga, yung Mateo 18:18, Mateo 28:18, lahat ng yan ay ating hinahapyawan. Pero ang taong ito, ang kanyang pinupuna, yung mind control, Control. thought control. Papaano napasusunod ang mga tao? Hindi naman doktrina yung sinusunod eh. Takot. Di ba? Yun. Hindi Hindi naman. dahil sa pananampalataya kaya sila Hindi. sumusunod. No. Oh, not out of faith, kundi out of fear. Gawa ng Mhm. takot. Maging tayo, kapatid na Jeriel, meron akong kilala, no? Ito, totoong buhay ito. Siya po ay sinuspindi ng 1 buwan. At ang sabi ng dating tagapamahala, ang mga ministro ang wika, ang turing ko, kapamilya ko. Mhm. Okay? So, sinuspindi, walang tulong 1 buwan. Ang tanong, tama ba yung sinabi niya o pambobola lang na ang mga ministro daw ay kanyang kapamilya? Kung totoong kapamilya mo, ba't mo inalisan ng tulong yan ng 1 buwan? Tulong, Ngayon, sweldo. Oo. sweldo. Ibig lang sabihin, mapipilitan ngayon yung ministrong inalisan ng karapatan na magmolestya. Mhm. Bakit? Ano ipakakain niya sa sarili niya, sa asawa niya at mga anak niya? Eto ngayon yan, 1 buwan yan. Doon pa lang sa puntong yon, ang sasabihin pa nila, pagsubok lang Yan, yan. yan ang yung sinasabi nito. Oo, yung sinasabi nung Ah, mama na yan. ah, Pagsubok lang yan kung hanggang saan yung pananampalataya mo. Kaya manalangin ka, tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Hindi ka na mapababayaan ng pamamahala. Anong hindi pababayaan? Ito nga, 1 buwan walang sweldo eh. Anong pinakakain? Anong kinakain namin? Paano kami kakain kung hindi magmumulestya? Ito pa ngayon. Tapos na yung 1 buwan. Tutupad na siya ng kanyang tungkulin. mhm. Mayroong bago ngayong desisyon. Lumipat ka ng probinsya. Oh, akala ko ba naparusahan na ng 1 buwan na walang Mhm. sweldo? Kaya Ayan. napilitang magmolestya yung ministro. Ngayon nililipat mo. Maraming bunga siya. Pero alam mo, ibig lang sabihin niyan, isa lang ang ibig sabihin po niyan.
pag anuman ang desisyon, anuman ang idedesisyon nung pinakapuno nila, di baling mayura ka ng pagkatao mo, wala siyang empathy. Ano ibig Yeah. sabihin ng empathy? Hindi niya isinasaalang-alang, ano kaya kung ako sa lugar nun? Wala siyang Kaya pakialam kita mo doon. Oo, hindi niya man nadama, pinadama sa sambahayan niya. yun. Di Oo, ba? kita mo Sakit no? yan. Masakit po yan. Pero tignan niyo yung realidad sa pangyayari. Kasi may Diyos na buhay eh. Yeah. Okay, God is God of justice. You cannot oppress anybody, especially your brothers in the faith. Huwag mong ino-oppress. Dapat nga, sige, yumaman ng iglesia. Dapat nga, asikasuhin mo yung mga ministro na yan ang mga magsasakay, yan ang mga magbubukid. Di ba? Yan ang nagtitil ng ground para sa kabuuan ng bayan kung yan naman ay bayan ng Diyos. Yan ang mga heroes. Ha? Pero hindi, ang hero ikaw lang eh. Di ba? Yan ang ano. Tapos, isipin mo tingnan mo nangyayari. Wala bang ibang mas marunong amongst God's people? Katulad doon, si Moises, sino pumalit? O di ba? Pinapalitan Diyos pero hindi ka mag-anak ni Moises. Hindi. Tapos meron na silang doktrina ngayon na pasya daw ng Diyos, polisiya ng Diyos, na ang mangangasiwa sa bayan ay isang pamilya lang. Saan mo nabasa yun? Kilala ko may sabi noon, yung Oo. si Ventilador ba apelyido nun? Masyado mahangin. Hangin yun eh. Pag Sabi- nagsalita si Pogi, kaibigan ko yun eh. Kilala ko yun, magkasabay kami pastor. Sabi nga, alam nyo, yung mga pinagsasabi nyo, wala. Maring sa inyo, paniwalang-paniwala ka dyan. Or, sabi nga, you are brown-nosing. Di ba? Baka nagba-brown nose ka lang. O, di ba? Yun lang yun. Kasi nga, gusto mo malagay ka sa pwesto, katulad nung isa dyan na naggagalai-galaiti lang. Di ba? O, napwesto ka ulit. Di ba? Kasi nag-brown nose ka ng mahabang panahon eh. Di ba? O, yan ang ano sa'yo eh. Sa makatwid, yan yung punan ng mga taong hindi kaanib dyan o hindi naging kaanib dyan batay sa kanilang obserbasyon. Kino-confirm natin sapagkat tayo mga dating ministro dyan and we experience exactly what he was saying. Hindi ito bulahan lang. Ito talagang eksperyensya. Kahit tanongin niyo yung iba, di ba, na mga nariyan dati. Kaya minsan sasabihin sa atin, kapag naning, pinapagdilim na kayo, hindi ho ba kayo babalik? Pinapagdilim? Those are the words that they were using to shun you, so that you can feel guilty. Ikaw yung nagdilim. Kinukonsensya ka. O sige nga, paliwanag mo nga yung pananampalatayan mo. Bakit ka maliligtas? Bakit ganito ang mangyayari sa... hindi ho may ministro naman pa. Hindi mo maipaliwanag yung sinasabi mo. Sino ngayon mas madilim? Isipin mo yan, kapatid na Erning. Yan ang naging kalagayan. Kaya ang sabi ng Diyos, pag sinira nyo ang templo ko, yan yung mga tao, sa pamamagitan ng pagtuturo ninyo ng corruptive na doktrina, wawasaking ko kayo. Ayan ang nangyari. Hindi pa tapos ang Diyos dyan sa mga taong yan, kapatid na Erning. Mas higit po. At ito'y warning ng Diyos sa lahat, maging sa amin. Never preach something that God did not tell you to say. Ngayon lang yan Huwag mong ituturo yung hindi naman talaga biblical. Yun nga yung nililikot yung nakasulat na ang paraan ng pagtuturo niya, ang pagbasa niya ng text sa Biblia ay eisegesis. Yung sinabi niya dapat exegesis way, na yun yung mensahe nung author o nung mas doon sa mga isinulat ng author, di ba? Yun ang gusto ng Diyos makarating sa tao. Mateo 18:18. Paano naging talaan yung tali? Pag-ulit-ulit natin sinasabi yan. Yeah. Basahin nyo sa iba't ibang salin at basahin nyo sa 15 bago nyo basahin yung 18. Na ang talagang pinag-uusapan doon ay yung pag-aayos ng sigalot sa magkakapatid na binibili na ng Diyos doon sa 18 kung papaano gagawin ang pagpapasya noong mga may kinalaman o ng mga leader sa iglesia o ekleseya. Ayun. Kasi nasanay tayo doon sa salitang iglesia. Hindi naman organisasyon yun Yun ecclesia. Doon sa original na salin ng Biblia na nasa Grego. Ecclesia means a gathering. Di ba? Yung nag-gather lang yung mga tao, ecclesia yun. Kasi yung mga Grego, kahit na nung nag-gather sila sa paggawa ng batas, ang tawag doon ecclesia.
Tinranslate ng mga Pranses at saka ng mga Espanyol, ginawang Iglis at saka ginawang Iglesia. Tinranslate naman ng mga English, ginawang church. Naging double meaning. It could be an organization or it could be a building. Structure, building. Nawala na yung sense noong word. Bakit Yung tunay na kahulugan. yung tunay na kahulugan. I will build my ecclesia. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagtitipon doon sa sumasampalataya sa kanya. Sa ibabaw niya, maitatatag yung mga taong yun. Yeah. Yung aral, di ba? Kasi nga, ang maraming religious organization ngayon, iisa lang naman ang pattern. Pero ito yung mga nabubukod na ang Katoliko nung araw ganyan pero nagbago. Mm-mm. Di ba? Lalo ngayon, yung kanilang kasalukuyang papa. Oo. Ayaw na magpatawag. Ano sabi? Yeah. Ano sabi niya? Wag daw Wag na tawagin. Wag na siyang tawaging Papa or Holy See. Holy See. Itong si Chairman, ayaw pa niya patanggal yun. Mabuti pa itong Papa na ito nang naging Papa siya. Ayaw niya na magpatawag ng Holy See. Hindi, baka Holy See din siya. Holy See Horse. Pasensya na kaya, konti patawan lang. Ito yan brother. Ang mga puna sa iyo, hindi pang iinsulto. Ito ay, sabi nga may point, no? Kasi ang ginawa mo sa amin, talagang full control. Ginawa ng inyong sambahayan sa amin. Full control. Yan ang ginawa ninyo. At kahit na doon sa nangyari sa inyo, parang kontrolado pa rin kami ng mga unang bahagi nitong nangyari sa iglesia na to di ba? Kontrolado pa rin yung mga dating miyembro diyan na naghahanap ng leader no? Na ang gustong maging leader yung mga kapatid mo. Hindi kami. Siguro nung una ganun. Na yun ang aming inaasahan kasi ang hirap po kapatid na Erning bago tayo nakakawala doon sa cage na sinasabi nito. Ang tagal din di ba? Hanggang sa unti-unting pinakita ng Diyos sa atin yung daang papalabas doon sa kulungan na yon ng isip o yung pagkukulong sa ating isipan. Isipin mo, hindi natin alam yung Berea na open-minded. Nung inopen ng Diyos yung ating isip, ipinakita rin ng Diyos, ito ang utos ko, hindi yun. Wala akong inaatasan na itatala ka dyan sa lupa para itala kita dito sa langit. Ako pa susunod yan? Di ba? Parang ganun no? Pag tinala kita sa lupa, itatala ka doon sa aklat ng buhay sa langit. Pag binura kita, buburayin ka doon. Aba, di sumusunod yung langit sa'yo. Di ba? Basahin niyo sa iba't ibang salin. Kapatid na Jeriel, may binabanggit din naman sa Biblia sa 146, 3 hanggang 4 ng awit, no? Na huwag kayong magtiwala sa taong leader sapagkat pag namatayan alam niyo kapag siguro ganda mabasa nila yan Basahin kaya natin. Sige nga, tingnan natin, mag-share tayo, no? Sandali, hanapin muna natin, Sabi nga, meron naman tayong oras pa di ba? Maganda rin yung may oras pa tayo Sabi nga, walang masamang magbasa. Ito, hanapin natin. Ayan, 146, 3, 4. Ano po yan? Saan dyan? Awit. Ito. Awit. So, sa Psalms, 146. Tama po ba? Verses 3 down to 4. Ayan. Sige, ito Verses 3 to 4. Ito, sinasabi dito. Ito, papakita namin sa inyo. Kaya kahit kami, kailangan nyo kaming i-confirm yung bang sinasabi namin. Yung ba talaga sinasabi ng Diyos? Dapat kasi ito, bilin. Mag-share na tayo. Share. Nakikita nyo po ba? Wala pa. Malapit na. Ayan. Kita na ninyo? Wala pa rin. Ito na, nakashare na ako. Ayan. Ngayon pa lang lumitaw. Ayan. Yeah. Do not trust in human leaders. No human can save you. Hindi namin kayo pwede iligtas di ba? When they die, they return to the ground. On that day, their plans come to an end. Kaya yung mga plano nung araw, nung dating TP, burado na. Ayaw niya nang itayo yung ari-arena na yan.
O, di ba? O, ngayon, nakatayo na. O, di ba? O, Yeah. ayaw niyang ma-involve ang iglesia diyan sa mga pagninegosyo, sa politika. O, ngayon, wala na. Kaya yung Yun mga po ba? plano niya noon, nung mamatay siya, and, sabi nga, di ba? The Mhm. end. O, yun, the end na yung mga plano niya noon. May bago nang nagpaplano. At pagkamatay nitong isang ito, meron nang inihandang kalili. O, Oh, di end laging na rin yung mga isinasama. pinaggagawa mo. Kaya ang sabi dito, do not trust in human leaders. Kahit po kami, yan ang itinuturo namin. Huwag kami. Hindi kami susundan ninyo. Susunod tayo sa Sama-sama. tunay na reliyon. Di ba? Mhm. Ang susundin natin na tunay na reliyon, religion is the way back to God. Di ba? And there is only one way back to God. No one can come to the Father except through Him. No other than Yahushua the Christ. Kaya dapat nating alamin, ano ba ang sinasabi ng Christ? Ano ba ang tinuro niya na dapat nating sundin? Hindi yung itinuro Bakit? ng mga Tama. ministro dyan na pasigaw-sigaw pa. Nakakala, Sigaw-sigaw pa. alam mo, Yeah. lagi nag-aamo ng debate yung mga yan eh. Ang debate lang ang gusto nila, patutunayan ko si Kristo ay tao at hindi Diyos. Alam mo, nung tayo estudyante, may napagalitan dyan eh. Bakit? Kasi hinamo niya, patutunayan ko si Kristo'y tao at hindi Diyos. Mhm. Wala ka namang mababasang hindi Diyos. Kaya sabi na, Yeah. maiipit ka dyan. Ang laki mo naman tangi. Di ba? Dapat patunayan mo na lang siya ay tao. Alam nyo, tama yun eh. Pero yun lang ba ang doktrinang nakasulat? Ba't di natin pag-usapan yung Mateo 18:18 na yan ang Achilles heel ninyo? Mga iglesia ni Kristo. Na dyan takot na takot ang marami. Ayoko mawala sa talaan. Pag nawala ako sa talaan ng iglesia, mabubura ang pangalan ko sa talaan sa langit. Hindi Ayun. totoo yan. Naku Teka po. muna, meron tayong bogus dito. According to the INC of Manalo, Aha. that only the INC of Manalo is preaching that there is only one true God and the Christ is a man. Mhm. Hindi ho naman totoong sila lang eh. Sapagkat Mhm. tatatandaan po natin, may mga mangangaral din na nagtuturo na iisa din ang Diyos. Sino yun? Yung mga Unitarian. Mhm. Merong mga Unitarian churches, mga preachers, na ang kanilang itinuturo, iisa lang ang tunay na Diyos. At ang kanilang Diyos din ay ang Diyos ng ating Panginoong Yahushua. Kaya Mhm. bogus din po ito eh, na sila lang daw Yeah. ang nagtuturo niyan, na ang Diyos ay iisa lang at ang Kristo po ay tao. O, Yeah. hindi po totoo yan, bogus nga po yan. Ngayon ito, ang sabi kanina roon, ay huwag tayong magtitiwala sa mga tao, di ba kapatid na Jeriel? Mhm. Bakit? Sapagkat ang taong leader, una, mabuti sana kung siya ang Kristo, sapagkat ang Kristo ay taong banal, taong hindi pwedeng i-corrupt. Pero ito'y tao na naglilider-lideran eh, Mhm. naghahari-harian ito. Kaya noong panahon na itong si Gideon, kapatid na Jeriel, sa Lumang Tipan, ng kanilang magapi at kanilang matalo sa labanan ng mga Medyanita, ano ang Mhm. ginawa nitong mga Israelita nang sila'y lumapit kay Gideon? At ano naman ang naging reaksyon ni Gideon? Basahin natin, Brad, sa Judges chapter 8, verses 22 hanggang 23. Mabuti, pakita Sandali po. natin yan. Hahanapin natin ha. Sandali lang po. At Oo. tayo ay lalagay ng ano. Sandali lang. Yung Medyo. nakasalukuyang nababasa nyo yan, bogus po yan. Hindi lang silang nagtuturong isa lang ang Diyos at ang Kristo'y tao. Marami ang nagtuturo na ang Kristo'y tao. May mga debatistang protestante, si Kristo'y tao, isa lang din ang Diyos Mhm. nila. Hindi Saan po po pwede. talata natin babasahin? Basahin natin muna sa Judges chapter 8 verses 22 at 23 hanggang Chapter 8, 20 to 23. yeah. Ayan. Sandali. Bago Share natin natin. basahin tong bogus alert ulit. Ayan. Share natin. Okay. Ayan. Hindi ako makapag-share. Sandali lang. Kailangan mo nang bigyan ako ng ano. Pumabagal yung ating computer eh. Giniginaw yung ating computer. Ayan. Sandali at sana makapag-share ako. Well, hindi pa tayo makapag-share. Sana naririnig tayo, no? Yan, ready na. Medyo mabagal eh. Sige. Ito. Sandali.
At mabagal ang ating computer ngayon. Ayun. Ano po? 20? Judges chapter 8, Mhm. 22 hanggang 23. 22 hanggang 22 23. hanggang 23. Ayan. Yeah. Ayun. Nababasa ba ninyo? Yeah. Then the men of Israel said to Gideon, rule over us, you, your son, ayan, and your grandson as well. Naku, baka dito kinokopya nung nung si pare, si brother, no? Si brother Joey, na Mhm. ano daw, ito baka intindihin nyo mabuti yung sinasabi dito bago nyo paniwalaan yung sinasabi niya na ang leader daw sa bayan ng Diyos isa isang pamilya lang. Ito, men of Israel said to Gideon, rule over us, you, your son, and your grandson as well. For you have delivered us from the hand of Midian. But Gideon replied to them, I will not rule over you, nor will my son rule over you. Adonai alone will rule over you. Ayun, Yeryo po. ang, Yan, ang Diyos tapat po lang, di yan. ba? Hmm. Oo. Alam niyo kasi yan ay isang tagpo. Pagkatapos po na magapi at matalo ng pangunguna nitong Panginoon Diyos, no, si Yahuwah, sa magitan nitong si Gideon, nadaig nila ang mga Midianita. Aba, itong Mhm. mga Israelita lumapit sa kanya. Kayo na po ang siyang maging leader namin. Kayo na po ang mag-rule sa amin. Kayo na Mhm. po ang mga siwa sa amin. Aba, Yeah. pati yung anak nyo at pati yung inyong apo. Yeah. Pero ano po ang naging sagot nitong si Gideon? Ang sabi ni Gideon, I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord Adonai, Mhm. Yahuwah, will rule over you. Ayan. Ibig sabihin, ito pong si Gideon, kanyang itinutuwid ang paniniwala ng mga Israelita nung panahon niya, nung kanilang matalo, ang mga Medianita, ay na po mag-leader sa amin. Pero ang sabi ni Gideon, hindi ako. Maging yung anak ko, maging yung apo ko. Ang Diyos, si Yahuwah, ang magiging leader natin. Yeah. Kaya ang aming itinuturo po sa inyo ay ganun din. Kami mga ministro po rito, hindi ho kami ay tagapamahalang pangkalahatan. Hindi ho kami ang inyong pakikinggan. Ang inyong pong pakikinggan, ang ating pakikinggan, ang binabasa naming mga talata. At sa pakikinig po ninyo, unawain po ninyo, wag kayong maging gullible na paniniwalaan na lang nyo kaagad. Suriin po ninyo sapagkat pwede kami magkamali. Tao ho kami. Ay yung Yeah. mga aral na inyong napapakinggan, suriin po ninyo sa kanyang sampalatayanan pagkatapos nyo matyak na ito po ay tama at biblical, logical, at ika nga ay it corresponds to reality. Di ba? Kaya truth Yeah. nga eh. O di ho Ito ba? kapatid Erning, nung araw, no, Mm. hanggang ngayon inaatake ng Iglesia ni Cristo yung Iglesia Katolika, yung mga papa eh. Kasi Oo. mayroong paniniwala ang Katolisismo na ang papa ay infallible, hindi nagkakamali. Di ba? Ayun. Inaatake yan ng Iglesia. Oh, ngayon, pag ang sabi natin noon, ang pamamahala hindi nagkakamali kapag siya'y Nako. tumutupad ng kanyang tungkulin. Yung So, tungkulin. yung bang papa, hindi ba tumutupad din ng tungkulin niya? Ba't ngayon, Oh. ginaya mo na, impalible na rin yung tagamalang pangkalahatan. O, di ba? Na ang lahat ng sabihin niya, kahit nga wala na sa Biblia eh. Oo ka pa ng oo eh. O, di ba? Kaya Oh. pag nagtayo, sabi nga, ang nag-utos na magtayo, sabi nila ang nag-utos na magtayo ng bahay-sambahan na yan, Diyos. At ang Diyos ang magbabasbas, ang Diyos ang tatahan, ang Diyos ang magpo-provide. Yan ang kanilang tinuturo eh. Nung maitayo na, salamat po, bossing. Di ba yun na nakasulat? Salamat po, bossing. Ha? Pinatayuan nyo kami ng kapilya. Ang pinatayuan. Hindi niya naman pera yun. Pera nyo yun eh. Di ba? Oh. Una, higit sa lahat, hindi naman na iniuutos ng Diyos na magtayo ka pa ng kapilya sa panahon natin. Pag nabasa ninyo, yan ang hamon, na ang Kristo ay nag-utos, magtayo tayo ng templo. Aba saludo kami sa inyo. Totoo pala. Di ba? Pero saan nyo mababasa? Sa bagong tipan na iniutos na magtayo ka ng templong gusali ha? Ang templong ipinatatayo, tao, hindi gusali. Hindi naman katakataka yan. Basahin pa natin ang isang talata, kapatid na Hmm. Jeriel. Sige po. Aklat ng Jeremias, 14:14 hanggang 15.
O Oh, sige, hanapin po yung natin yan. sasabihin nila, kaya kayo na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sumunod sa aming Mhm. itinuturo sapagkat ito'y utos ng Panginoon Diyos. Galing ito sa Panginoon Diyos. Yeah. Ito ang sagot diyan, nung panahong una. Yeah. Usong-uso na po 'yan, 14-14. Ayan po, 14-14. Ito na, hanggang 15. hanggang 15. O ayan, nakikita na ba ninyo yan? Yeah. Then Adonai said to me, the prophet's prophecy lies in my name. I did not send them, nor commanded them, nor did I speak to them. They are prophesying to you a lying vision. Nako. Mm. Divination, futility, a delusion of their heart. Ayan. Kaya Therefore, thus says Adonai or God, ano? About the prophets who prophesy in my name. Ayan, ginagamit niyo yung pangalan ng Diyos. yeah, though Actually, hindi nga nila alam yung pangalan ng Diyos, pero yeah. ginagamit. Di ba? Though I did not send them. O sabi na, sugo daw. Sila. Yeah. Sila daw ang sa Diyos. Dati, Yeah. di ba? Sabi nga, Yeah. yet keep saying, sword and famine will never be in this land. By sword and famine will those prophets be consumed. Also the Ibig lang people. sabihin, kapatid na Jerel, maputol natin ang kahit nandyan, ang diwa ay nandyan na may mga tao na nagsasabing ang kanilang itinuturoy galing sa Diyos. Gayong hindi naman yun ang pinasasabi ng Diyos. Hindi. Katulad ng Mateo, talaan. Yung ba pinasasabi ng Diyos? Hindi yun ang mensahe. Katulad ng black voting na yan, bigay kay Cesar, ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Sinasabi nila yun sa mga miyembro, palibasa ang mga miyembro po ay talagang asang-asa at talagang nagtiwala, complete surrender, submission sa leader na yon. Kaya ano man ang sabihin, naging totoo na para sa kanila. Ang sabi ng Biblia, kung mayroon tayong dapat na pagtiwalaan, katulad ng sinabi ni Gideon, hindi kami magro-rule sa inyo. Sabi ni Gideon, ang Diyos, si Adonai, ang Ama, si Yahuwah, ang dapat na siyang sa atin ay manguna. Yan naman talaga po dapat. Yeah. Tama. Yun na nga nangyayari. Di ba? Sabi nga lahat ng sinabi, pinaniwalaan. Di ba? Yeah. Kaya dito sa ating ginawang pag-aaral na ito, kapatid na Jerel, tayo po ay umaasa na ang mga nakikinig ay hindi nagagalit sa atin, kundi maging open-minded na po kayo dahil sa ang panahon natin ay hindi naman na po umiigi. Ano ho? Ito'y patuloy na po. Ang sabi nga, plummeting na ang mundong ito eh. Malapit na sa kanyang wakas. Isipin ninyo, mula kay Adan hanggang kay Abraham ay 2,000 years. No? Abraham hanggang sa kapanganakan ng Kristo, 2,000 years. Almost, approximately. Mula sa Kristo hanggang sa kanyang muling pagparito, ba na-extended na ng 26 years. Kapag ngayon ay 2026 na tayo. Ano ibig sabihin? Ang sabi dun sa ikalawang Pedro, ang Diyos ay hindi mapagpaliban na hindi niya tutuparin yung kanyang pangako. Nagbibigay siya ng pagkakataon parang tayo magsisi. Paano ka makapagsisisi? Magsiyasat. Pagka nalaman mo na yung tama, pagsisisihan mo yung maling itinuro sa'yo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo magbalik loob. Magbalik loob tayo sa kanyang aral. Iwanan na natin yung aral ng tao. Yung mga itinuro sa atin na thought control na pagka hindi ka nakatala, pag hindi ka kasama sa kanila, hindi ka ligtas. Wala po nun sa Biblia. Yan haka-haka. At Kaya napakahilig niya. Napakahilig makipagdebate. Ano yan? Agawan ng members. Yan ang after sila. Di ba? Sabi nga ng mama kanina, dahil nga doon sa kwarta. At saka yung korupsyon. May binanggit siyang korupsyon Pag sinabing korupsyon, katiwalian. Ang mga miyembro, komot sila ay dinoktrinahan, talagang mga gullible sila, kahit na may korupsyon, pag sinabi ng pamamahala na walang korupsyon, paniniwalaan nila walang korupsyon. Pero umiiral yung korupsyon. Yun ang sinasabi kanina, authority over reality. Kasi nga, hindi nagsisiyasat Ngayon, kung miyembro kayo niyan, sabi nga, yung marami sa atin, gusto na raw umalis, ganyan. Alam niyo, sabi nga, ito lang yan. Ang pag-alis dyan, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, yung pagsunod kay Yahusha. Sabi nga ni Yahusha, hindi niya naman sinabing umalis kayo dyan sa Pariseyo di ba? Ang sabi niya maliwanag, yung mga nagtuturo ng kautusan ni Moises, magaling sila niya. Pakinggan niyo pero wag niyong gayahin.
Ngayon, kung kanino ka susunod, ang sabi ng Kristo, if you wish to become my disciple, you have to deny yourself, carry up your cross, and follow me. So you have to follow the Christ. Why should we follow the Christ? Because He is the only way to the Father. No one can come to my Father. That's why He said, except through me. Kaya hindi nyo kami kailangan. Ang kailangan lang natin, kaya may mga ministro, sabi nga, we are ambassadors for the Christ. We will speak the words of the Christ. Ngayon, kapag ka binago na ng ministro yan, pinilipit na niya yan, sabi ng Diyos corrupted doctrine na yan, gigibain kita. I Dahil will destroy you. magigibayang mga templo ko. Hmm. Bueno, kapatid na Jirel, tayo po ay minsan pa na umaasa na itong ating tinalakay. Kaya kung mayroon man tayo dapat na sa pagsukuan at sa kanya tayo dapat ganap na magpasakop, walang iba kundi sa ating Panginoong Yahushua. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, siyang bugtong kong anak, siyang inyong pakinggan. Yeah. Sapagkat ang sinasabi ng Kristo, aral ng Panginoon Diyos yun eh. Kaya ang ating pagtanggap sa Kristo, pagtanggap sa Diyos. Ang pagtatakol sa Kristo, pagtatakol sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Yeah. Kaya sa dinami-dami ng mga mangangaral ngayon, ay suriin natin mabuti. Ang aral ba nito, aral ng Kristo na galing sa Diyos? Baka hindi naman. Kaya huwag kayong titingin sa panglabas na anyo. Huwag kayong titingin sa titulo. Kundi Yeah. doon sa ipinangangaral minsan. Ngayon, para matutunan ninyo, bumili po kayo ng Biblia o mag-download kayo ng Biblia sa inyong computer at sa inyong mga Magbasa. telepono. Basahin po ninyo yung binabasa sa inyo. Tignan ninyo, yung ba ang mensahe dito? Baka hindi naman yun. Huwag niyong paniwalaan kung hindi yun ang mensahe ng author o ng Diyos na nagbasbas doon sa isinulat ng nagsulat. Di ba? Kailangan binabasa. Sabi nga, blessed are those who read, blessed are those who listen and keep. Di ba? Mababasbasan ka kasi mauunawaan mong mabuti. Pero kung nakinig ka lang, di ka naman nagbasa, yung tinuro sa'yo, gaano katotoo yun? Hindi natin alam, di ba? Kailangan mong unawain. Okay? Tayo po ay mananalangin na, kapatid ni Jerry. Maraming salamat, Ama naming Yahuwah, sa iyong mga biyaya at pagpapala na lagi mo kaming pinupukaw sa mga maling pananampalataya at paniniwala na ipinakain sa amin. Itinutuwid mo, Ama, ang mali naming naging pagkakilala sapagkat nais mo na ang lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan mo. Amen. At sinabi mo rin na ang iyong bayan ay mawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa iyong kautusan. Kaya po, sinisikap po namin na pag-aralang mabuti ang iyong sinasabi na nakasulat sa Biblia upang matutunan po namin at maibahagi ang iyong mga kalooban. Pero Ama, meron din pong limitasyon ang aming kaunawaan. Kaya po, ang aming inihikayat ng mga nakikinig na ang aming ibinabahagi sa kanila ay suriin din muna nila bago po nila sampalatayanan. Gaya ng ipinakita mong aral na nakasulat sa Biblia, nang banggitin mo sa amin nung kami inalis mo at pinili mo kami mula doon sa iglesia na tinawag mo kami doon. Pero kami po'y pinili mo at ipinakita mo. Ito ang isang kasaysayan dapat niyong matutunan. Yan nga po ang mga taga-Berea. Salamat ng marami, Ama, sapagkat nabuksan ang aming mga kaisipan. At ngayon, magtatanong kami ng magtatanong sa iyo at sa iyong mga kautusan upang aming lubos na maunawaan ang iyong mga kalooban. Hinihiling po namin na basbasan ng lahat ng mga pinuno ng bawat bansa na sa kanilang mga pagpapasyay magkaroon ng pakinabang ang mga mamamayan. Basbasan din ang mga leader ng mga relihiyon na sana po wag silang gagawa ng sa ikabubuti lamang nila at gagamitin ang iyong pangalan para sila'y mabuhay ng marangya. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na ang aming magawa ay ang para sa iyong kapurihan at kalooban. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Pero hanggang sa muli po. Night po sa inyong lahat at next time po uli. Okay, bye-bye po.